Ito yung viral post ng isang OFW na makikita sa photo or sa picture na binalot niya ang kanyang maleta at nilagyan pa niya ng note at ang sabi na tatagalogin na lang natin. Ang bagahe ko ay malinis at walang lamang kontrabando. At kinuhanan ko ito ng video at photo habang nag-i-empake at bago i-lock at i-plastic wrap. Na-check na rin ito sa Germany airport na may highest security or mas maigpit na patakaran sa paliparan. Pakiusap na huwag yung bibiktimahin ng mga pasahero at mga manlalakbay kasama na ako. Dahil ang nanay kong may edad na ay naghihintay sa akin. #NoLaglagBalaScam, #hindi tayo ganyan. Ginawa ito ng kababayan nating OFW sa takot na mabiktima ng laglag or tanimbala sa airport or sa NAIA. Lalo na nagtitrending ito sa social media na kamakailan nga ay mag-inang pasahero ang naharas sa airport na papunta sa ibang bansa na sinasabing merong bala sa loob ng kanilang bag na nakita sa screening machine, ngunit hinarang sila sa boarding area na. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang viral na Facebook post ng isang OFW na kilala sa pangalang Bohol Girl matapos niyang balutan ng plastic ang kanyang maleta. Sa kanyang post, sinabi niya na ginawa niya ito upang maiwasan ang umano'y pagbabalik ng tanimbala o laglag bala scam. May kalakip din itong note sa maleta na nagsasaad na malinis ang kanyang bagaheng na-scan pa sa Germany at na-i-record ang bawat hakbang bago ito i-wrap. May mga hashtag din sa post tulad ng #NoToTanimbalascam, #IwasLaglagBala at #Hindi tayo ganito sa Pilipinas. Maraming netizen ang sumang-ayon sa kanya, lalo na ang mga nakaka-relate sa takot na makaengkwentro ng ganitong pangyayari sa airport. May mga nagsabi rin na ginagawa na talaga ang pagbabalot ng maletas sa maraming airport sa buong mundo at hindi dapat ito ituring na OA. Ang uploader na si Bohol Girl ay isang OFW nurse sa Germany at umuwi sa Pilipinas upang sunduin ang kanyang inang senior citizen sa NAIA. Aniya, gusto lamang niyang magkaroon ng maayos at walang aberyang pagbabiyahe. Samantala, sa kabila nito, pinuri niya ang maayos na serbisyo ng NAIA para sa mga senior at PWD. At umaasa siyang magiging mas ligtas sa mga paliparan sa Pilipinas para sa mga biyahero. Ngunit sa ngayon nga ay nawala na ang tanimbala or laglagbala sa NAIA or iba pa mga airport sa Pilipinas. Pero ang pumalit naman ay punit passport modus na napakarami ng nabibiktima. Hindi nga natin alam kung bakit ito ginagawa ng mga staff ng airport, pero napakalaking abala at perwisyo ito sa mga pasahero. At ang latest ngayon na nabiktima ng punit passport modus ay isang senior citizen na papunta sana dito sa Dubai, na hindi nakaalis at hindi nakasakay ng eroplano dahil napunit ng check-in counter staff ang kanyang passport. Humingi naman ng sorry ang check-in counter staff dahil hindi naman daw niya ito sinasadya. Bagong punit passport issue na nangyari sa Mactan Cebu International Airport. Binahagi ng isang kababayan natin ang naging karanasan ng kanyang nanay na isang senior citizen na babiyahe sana papunta dito sa Dubai at sasakay sa Cathay Pacific. At mag-isa sana itong babiyahe dahil pagdating dito sa Dubai ay isi-celebrate nila ang kaarawan ng kanyang ina sa May 6, 2025. Ito na nga daw ang nangyari na sinama rin na niya. Dahil daw sa mishandling or hindi maingat na paghawak ng staff ng Cathay Pacific sa passport ng kanyang ina, ay nagkaroon ito ng punit or napunit ito. At ayon sa staff ng Cathay Pacific ay nasangit daw ito sa scanning machine. Humingi naman ito ng sorry dahil hindi daw ito gituyo or hindi daw ito sinasadya ayon sa statement sa post. At ang ending nga daw dahil sa punit sa passport ng nanay niya ay hindi ito nakabiyahe papunta sa Dubai. Nag-offer naman daw ang Cathay Pacific ng rebooking at passport replacement. Pero ayon sa post ni Kabayan ay hindi daw ito tungkol sa passport replacement at sa ticket rebooking. Dahil yung preparation daw at paghahanda para sa kaarawan ng kanyang ina na senior citizen ay naglaho or nawala at napalitan ito ng trauma. Ang sabi pa nga ni Kabayan sa kanyang post, hindi niya alam ang dahilan ng mga staff kung bakit nila ginagawa ang punit passport. Pero nag-research nga siya at nakita niya na marami na palang nabiktima ng ganito, na talaga daw na nakakaalarma na. Agad namang napansin ng DOTR ang hinaing o reklamo ni Kabayan. Kaya agad ding pinagpapaliwanag ng DOTR ang Cathay Pacific
sa nangyaring insidente. Nagpapaliwanag ng Department of Transportation ng Cathay Pacific kaugnay sa umano'y mishandling incident dahilan upang hindi makasakay ng eroplano ang isang pasahero sa Mactan, Cebu International Airport noong nakaraang linggo. Sa isang pahayag, sinabi ng DOTR na pinagsumitin nila ng paliwanag ngayong araw ang airline company hinggil sa insidente. Nag-viral kamakailan ng post ng isang pasahero na hindi umano pinapayagang makapag-board ng kanilang flight papuntang Dubai matapos na mapunit ng isang airline staff ang isang pahina ng kanyang passport. Kahapon, inanunsyo na rin ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport ang pagbabawal sa mga airport personnel na hawakan ang passport ng mga pasahero sa NAIA. Pinagpapaliwanag ng Department of Transportation ng Cathay Pacific dahil sa insidente umano ng punit passport. Nagbabalik mula sa DOTR si Bert Dizon. Bert! Kauni sa utos ng Department of Transportation o DOTR, may hanggang ngayong araw ang Cathay Pacific para magpasa ng paliwanag kasunod ng punit passport incident sa Mactan, Cebu International Airport. Ayon sa Civil Aeronautics Board, hindi pinayagang makasakay ang pasaherong senior citizen na patungo sanang Dubai noong Abril 24 dahil nakitaan ng punit ang pasaporte nito. Ayon sa pasahero, napunit ng airline staff ang kanyang pasaporte sa check-in process kaya hindi na ito tinanggap sa boarding. Wala umunong ibinigay na paliwanag o tulong ang nasabing airline staff at nagtuloy-tuloy lamang sa pag-asikaso ng iba pang mga pasahero. Matatandang ikalawang insidente na ito ng punit passport, kabilang na unang insidente ng isang pasahero sa NAIA na hindi pinasakay papuntang Bali, Indonesia dahil nakitaan ng punit ang kanyang pasaporte. Pangalawang senior citizen na ito na hindi nakalipad papunta sa ibang bansa dahil sa punit sa kanilang passport. Ang una yung una ay sa Cebu Pacific na isang senior citizen na pasahero papunta sa bansang Indonesia. Ang hindi nakalipad dahil nga sa punit sa kanyang passport. Hindi nakabiyahe sa Indonesia ang isang senior citizen dahil sa maliit na punit sa kanyang passport. Duda ng kampo na matanda, sinadya ang nangyari. Dumipensa naman dyan ang mismong airline. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Sa viral na social media post, ikinuwento ni Diana Natividad ang anyay malabangungot niyang naranasan sa NAIA. Sa kwento niya, pumila sila sa check-in counter ng Cebu Pacific para sa kanilang flight papuntang Bali, Indonesia. Pero nakita ng ground staff ang maliit na punit sa passport ng kanyang amang senior citizen. Sinabihan siya ng ground staff na kailangan pala itong ikonsulta sa immigration ng Indonesia. Nang magtanong pa raw sila sa staff kung ano ang problema, pabalang daw silang sinabihan na kapag basta na lang sila binigyan ng boarding pass, 2 linggo siyang masususpinde at wala itong ipapakain sa kanyang mga anak. Habang naghihintay, isa sa mga kasama niya ang nagpunta sa counter ng mga PWD at senior citizen kung saan nabigyan ng boarding pass ang kanyang ama. Nakalusot din sila sa immigration. Pero nang pasakay na sa eroplano, hinarang sila ng ground crew ng airline at sinabing hindi maaaring makasakay ang kanyang ama. Ayon sa Cebu Pacific, hindi totoong sinadyang punitin ang passport. Kinuhanan daw nila ito ng picture at mismo ang immigration na ng Bali ang nagsabing hindi nila ito matatanggap. Nagpaalam lang daw ang grupo sa ground staff na kakain sila, pero pumunta pala ang mga ito sa kabilang counter kung saan hindi nakita ng ground crew ang punit, kaya nabigyan sila ng boarding pass. Maaari raw lumampas sa 300,000 pesos ang babayarang penalty ng airline sa Indonesia kung nakalusot ang punit na passport. Bali is a really strict station when it comes to passport and its condition. Kahit lumusot pa sila sa Philippine immigration dito, pero yung Bali immigration, hindi naman, at sinabi ng Bali authorities, not okay to board. We will not board the passenger. Sinusubukan ng airline na hanapin si Diana Natividad, pero hindi pa ito sumasagot sa kanila. Paalala ng mga otoridad, ingatang huwag mapunit, matupi o malagyan ng anumang sulat o mabasa ang mga pahina ng passport. Kung magkakaroon man ng sira ang inyong passport, agad itong papalitan sa Department of Foreign Affairs. Sobrang nakakaalarma na ang mga nangyayari sa mga airport natin sa Pilipinas at sa mga pinagagawa ng mga staff sa airport na pinupunit nila o sinasadya nila punitin ang passport ng mga pasahero. At kapag ganitong nahuhuli sila, ay sasabihin nilang hindi nila sinasadya. At ang malungkot dito ay wala namang nakakasuhan. Pero malaking abala at trauma ang nangyayari o nararanasan ng pasahero.